Bawat taon, ang pandaigdigang, merkado ngang pamatay damo ay nakakahalaga ngang mahigit 35 bilyong dolyar. Alam mo ba ang pinakamalaking sikreto sa likod ng malaking halagang ito? Ito ay ang madamong hindi mawala-wala sa iyong bakuran. Ang mutagrass, kogaw, goosegrass, common traw, at hairy beggar ticks, koswinchi. Ang tatlong damong peste na ito, na tinaguriang haring ang gadamo, ang siyang pinakmumulan ng kita nga malalaking kumpanyang gemikal. Dahil habang dinidiligan mo, lalo silang dumarami. Habang ginagamot mo, lalo silang lumalakas. Ang resulta, kailangan mong bumili ng pamatay damo ng paulit-ulit, ngunit ngayon, ibubunyak ko sa iyo ang isang sikreto. May mga matatandang magsasaka sa mga probinsya sa Pilipinas na hindi na bumibili ng pamatay damo sa lupngang ilang dekada. Pero ang kanilang gulayan ay laging malinis. Ang lupa nila ay malambot na parang puto. Kahit ang damong tinaguriang hari ng gadamo tulad ng mutagrass ay hindi nangangahas na lumapit, ang ginagamit nila ay posibleng nasa kusina mo lang. Manod hanggang matapos ang video na ito dahil ibabahagi ko ang isang mura at napakasimpleng paraan. Unang bahagi, ang pagbubunya ng bitag. Una, pag-usapan natin ang isang katotohanan na nakakainis sa lahat. Naranasan mo na bang bungkalin ang ugat ng mga mutagrass? Tapos akala mo ay malinis na, pero pakalipas ng 2 linggo, muling sumulpot ang mga ito sa dating lugar at mas marami pa kaysa dati. Naranasan mo na rin bang mag-spray ngang pamatay damo? Nakita mong naninilaw at nalalanta ang goosegrass. Akala mo nanalo ka na, pero pagdating ang susunod na season, bumalik sila. At sa pagkakataong ito, kahit ang pamatay damo ay sumuko na. Hindi ito dahil sa kakulangan mo sa kasanayan sa paghahalaman. Ito ay isang matalinong disenyo ng komersyal na bitag. Alam na alam nga kumpanya nga mikal na ang masangkap nga broad spectrum pamatay damo, kapag sumingaw sa lupa, ay magpapabilis ng acidification ng lupa. At ang maasim na lupa ang siyang pinakapaboritong tirahan ng mutagrass at goosegrass. Sa madaling salita, sa bawat spray mong pamatay damo, para kang naglalatak ng pulang karpet upang imbitahan ang damong peste na ito. Bukod pa rito, kung paulit-ulit mong gagamitin ang isang uri ng pamatay damo, makakaroon ng resistance ang mga damo. Ang Weed Science Laboratory ng University of the Philippines Los Baños, UPLB, noong 2015 ay naglabas ang ulat na nakukumpirma na mayroong mahigit 500 na populasyon ang damo sa buong mundo na nagkaroon ng resistance sa hindi bababa sa isang uri ng pamatay damo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mas marami kang gagastusin, mas mababa ang epekto. Samantala, ang financial reports ng mga chemical factories ay lalong gumaganda. Hindi ito isang conspiracy theory. Ito ay isang business model na nakasulat ng malinaw sa kanilang annual reports na tinatawag na repeat purchase dependency. Ang nga taong tunay na nakakaunawa sa lupa ay hindi kailanman pumapatay ng damo. Binabago nila ang kapaligiran ng lupa upang ang nga damo ay kusang sumuko dahil hindi sila makatira. Ito ang pangunahing sikreto ngang mamatatandang magsasaka na tinatawag na soil alkalization dynamics. Sa simpleng salita, ganito, ang mutagrass ay lubhang mahilig sa mga lupa na siksik, may acidic o bahagyang acidic na katangian. Ang goosegrass ay fanatic din energy maasim na lupa. Samantala, ang buto ang hairy beggar ticks ay may mas mataas na germination rate sa maasim na lupa na mahigit 40% kaysa sa neutral na lupa. Samantala, ang abusakalan, wood ash, ang bagay na itinapon mo pagkatapos mong magluto, ay may mataas na pH na 10 hanggang 12, naglalaman ng maraming potassium carbonate, calcium oxide, at mahigit 60 uri ng trace minerals. Kapag nilagay mo ito sa ibabaw ng lupa, katumbas ito ng pagbibigay ng alkaline shock therapy sa maasim na lupa. Sa alkalina na kapaligiran, ang germination enzyme ng mga buto ng damo ay deactivated, ang lumalaking root system ay mawawalang ng tubig dahil sa biglang pagbabago ng osmotic pressure. Paano naman ang magulay na itinatanim mo?
Karamihan sa mga gulay ay lumalaki ng napakabuti sa pH na 6.5 hanggang 7.5, napasok sa sweet spot na nabago lang ang abo sa kalan. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga bakuran nga mga maksasaka ay laging may nakakamanghang tanawin. Nawawala ang mga damong peste at ang mga gulay ay lumalaki ng mabilis. Ang isang perpektong hardin ay hindi nakabatay sa pagpatay kundi sa pagkontrol sa ecosystem. Kapag naunawaan mo ito, ang iyong pag-isip sa pagpatay damo ay magbabago ng 180 degrees. Tara, simulan na natin ang praktikal na bahagi ngayon. Ituturo ko sa iyo kung paano lutasin ang bawat uring damo. Ang bawat pamamaraan ay batay sa praktikal na karanasan ng mga matatandang magsasaka na sinusuportahan ng modernong botani. Matapos mapanood ito, maaari mo nang simulan agad sa iyong hardin ang pagtugon sa bawat uri ng damong peste. 1. Mutagras, Kogo, Cyperus rotundus. Ang hari ng madamong peste. Bakit ito ang hari ngang gadamo? Dahil sa ibabaw, makikita mo lamang ang ilang manipis na dahon, ngunit sa ilalim ng lupa ay may mga tubers at ugat ng mutagras na nakabaon ng malalim, mula 10 hanggang 20 cm. Bawat tuber ay may kakayahang tumubo sa sarili nitong paraan at nakakabit pa sila sa isa't isa sa pamamagitan ng underground stems. Kapag bumunot ka ang isang halaman, katumbas itong pagising sa 3 halaman sa tabi nito. Iyan ang dahilan kung bakit habang binubunot, lalo silang dumarami. Ang tradisyonal na paraan ay ang bumunot ng direkta o mag-spraying pamatay damo. Ang parehong paraan ay walang patutunguhan. Ang paraan ng mga matatandang magsasaka ay ganap na naiba, na tinatawag na localized bombing sa ugat. Kapag nakita mo ang mutagras, huwag kang makmadaling bunutin. Kumuha ng maliit na trowel, itusok ng patayo sa gitna ng ugat ng damo, gumawa ng butas na may lalim na mga 15 cm. Pagkatapos, kumuha ng kalahating dakot ng tuyong abo sa kalan at isingit ng direkta. Lagyan ng ilang pata ng tubig na pinagbabaran ng sigarilyo o tabako, napakadali gumawa ng tubig tabako. Kumuhang ilang pinag-ubusan ng sigarilyo o kaunting pinag-ubusan ng tabako ibabat sa kalahating basong tubig magdamag. Ano ang siyentipikong prinsipyo dito? Ang malakas na alkaline na katangyan ng abo sa kalan, kapag nakatagpo ng tubig sa butas, ay matutuno na lumiliha ng isang kapaligiran na may napakatas na localized osmotic pressure. Akat natatas ang pH sa mahayhat alf. Bagamat mayroong fatty protective layer sa labas ng tuber ng mutagras, ang nicotine sa tubig tabako ay isang natural na surfactant na tumutulong na sirain. Ang fatty layer na ito nakbubukas ang daan para sa alkaline solution na direktang umatake sa loop. Ang makel sa loop ng tuber ng damo ay mabilis na mawalan ng tubig at lilit sa ilalim ng dual effect ng mataas na alkaline at mataas na pressure na magre-resulta sa hindi na mailigtas na pagkabulok. 2. Goosegrass. Common throw. Eleusining jika. Ang Gimachi Bay na kalabang. Ang diskarte sa kaligtasan ng damong ito ay ganap na naiba sa mutagras. Hindi ito umaasa sa mga underground tubers kundi sa makapal, waxy layer na tumutubo sa bahagi ngang dahon sa ibabaw ngang lupa. Subukan mong hawakan ang dahon goosegrass. Mararamdaman mong madulas ito na parang pinahiran ng wax. Ang armor layer na ito ang siyang protection nito. Ang ordinaryong pamatay damo ay dumudulas lang at hindi kumakapit. Ang paraan ngang paharap dito ay tinatawag na paraan ngang horn layer corrosion. Ang kinakailangan sa oras ay napakahigpit. Kinakailangan gawin ito ng maaga sa umaga habang may hamok pa. Gamitin ang natural na hamo na nakakapit pa sa dahon ng goosegrass. Kumuha kang pinong-pinong abo sa kalan at ay pamahagi ng pantay-pantay sa tuktok ng damo. Bakit kailangan pinong-pino? Dahil tanging ang fine powder lang ang kakapit sa basang dahon, ang malalaking butil ay mahuhulok lang sa lupa, sayang lang. Ang abo, kapag nakatagpo ang amog, ay mabilis na matutuna sa isang ay konsentrasyong alkaline solution, ang pH ay maring umabo sa may 10. Ang solution layer na ito ay gagana, tulad ng isang miniature acid rain, ngunit alkaline ang katangyan nito,
na chemically corroding ang waxy protective layer. Kapag ang pH ay lumampas sa 9.5, ang waxy protective layer ng karamihan sa mga uri ng damo ng pamilyang Poaceae ay magkakaroon ng maliliit na lamat. Ang alkaline water ay didikit doon at papasok ng direkta sa dahon, bababa sa stem hanggang sa ugat na ay tinuturing na headquarters ng paglago nito. Kapag sinamahan pang matinding sikat ng araw sa tanghali, ang goosegrass na dating matigas na parang steel wire ay malalanta, mawawalan ng tubig, at hihiga sa lupa na parang talong na pininsalangang frost. Isang may-ari ngang organic farm sa Batangas ang nagsabi sa akin na ginamit niya ang paraang ito at sa loob ng 3 taon ay wala na siyang nakitang goosegrass sa kanyang bukirin. Ang susi dito ay ang dalawang salitang tamang panahon. Ang hamok ay natural na moisture, ang matinding sikat ng araw ay natural na catalyst. Wala kang gagastusin kahit piso, ginawa na lahat ng Diyos para sa iyo. 3. Hairy Beggar Ticks, Kosuenchi, Biden's Pilosa. Ang mapagkumbabang kumalat. Ang damong ito ay hindi umaasa sa personal na lakas tulad ng galawang nabanggit, gumagamit itong diskarte na dinudurok sa dami. Ang isang halaman ng hairy beggar ticks ay maaring makabuo ng libu-libong buto na may makawit na kumakapit sa iyong pantalon, sapatos at gloves saan ka man pumunta, nakakalat ka ng gabuto. Bukod pa rito, ang buto nito ay napakatalino. Ang germination rate nito sa maasim na lupa ay napakataas, halos tumubo agad pakabagsak sa lupa. Ang paraan upang pumatay dito ay hindi ang patayin ang lumaking halaman kundi ang gawing impossible para sa buto na tumubo. Ang lihim ay tinatawag na mineral film sterilization. Pagkatapos mong bungkalin ang lupa at bago ka magtanim ng gulay, ihalo ang abo sa kalan sa tubig sa ratio na 1:5. Haluin ng mabuti upang maging isang liquid paste, pagkatapos ay i-spray ng pantay-pantay sa ibabawang lupa. Kapag natuyo ang ash water layer na ito, bubuo ito ng isang napakanipis na mineral film na may bahagyang puting kulay sa ibabaw ng lupa. Ang film na ito ay may dalawang epekto. Una, pinapataas nito ang pH ng ibabaw ng lupa mula 5.5 ng direkta, ganap na sinisira ang acidic environment na kinakailangan para sa pagtubo ng buto ng hairy beggar ticks. Pangalawa ay ang physical shading. Ang buto ng hairy beggar ticks ay isang uri ng buto na mahilig sa liwanag. Ang proseso ng pagtubo ay kailangang i-activate ng red light signal sa isang particular na wavelength. Ang mineral film na ito ay sisipsipin ang light spectrum na iyon. Ang pananaliksik ng Chiba University sa Japan ay nagpapakita na sa isang kapaligiran na may alkaline surface soil na mahigit 205 at may surface covering, ang germination rate ng mga buto ng pamilyang Asteraceae ay bumababa ng 60% hanggang 80%. Ang mabuto na may matatalim, nakawit na bumabagsak sa alkaline ash film na ito, ang mabatang usbong ay hindi pa man nakakapasok sa lupa ay napapaso ng alkaline, literal na namamatay ng walang libingan. Ang ikapat na paraan, ang haluang abo-alak, ash alcohol mixture. Okay. Ngayon tutuparin ko ang aking pangako sa simula ng video. Kung sa tingin mo ay masyadong mahirap ang paharap sa bawat uring na mo, ituturo ko sa iyo ang isang lihim na pamamaraan ng magsasaka. Isang paraan upang linisin ang lahat na tinatawag na haluang abo-alak. Napakadali lang gawin. Kumuha ka ng abo sa kalan at ihalo sa lambanok o basi malokal na alak sa Pilipinas na may mataas na alcohol content. Sa rasyo na 10:1. Lagyan ng tubig at i-spray ng direkta sa mga lugar kung saan makapal ang damo. Bakit kailangan dagdagan ng alak? Dahil ang alcohol ay isang natural na cell wall solvent. Maaari nitong sirain ang double lipid membrane ng mga plant epidermal cells sa loob lamang ng ilang segundo. Katumbas ng pagtanggal ng bulletproof vest ng mga damong peste. Kapag natanggal ang armor, ang malakas na alkaline potassium ion sa abo sa kalan ay direktang papasok sa loob ng cells. 3 beses na mas mataas ang epekto ng pagkasira nito kaysa sa paggamit ng ordinaryong abo. Subukan mong kalkulahin. Ang isang bote ng pinakamurang lambanog o basi na mabibili sa tindahan ay humigit kumulang PHP 100,200 lamang.
Ang abo sakalan ay libre kung magsusunog kang kahoy. Kayang gastos ay halos zero. Samantala, ang isang boteng branded na pamatay damo ay nakakahalagang hindi bababa sa PHP 300. Pagkatapos mag-spray, ang lupa ay magiging matigas at mabilis na asim. Pakalipas ng 6 na buwan ay tutubo muli ang damo at kailangan mong bumili ulit ng pamatay damo. Sa isang taon, magtatapon ka ng libu-libong piso. Bukod pa rito, ang mga gulay na itinatanim mo ay maring may invisible chemical residues. Ngunit kapag ginamit mo ang haluang abo-alak, pagkatapos mag-spray, ang mga damo ay mamamatay, magiging organic matter, at ang lupa ay lalong magiging malambot at mayaman. Ito ang tunay na alchemy mula sa tumpo ng abo, gamit ang pinakamurang bagay upang makalikhang pinakamahalagang resulta. Sa huli, gusto kong magbahagi ng ilang taos-pusong salita. Ngayon, pinag-usapan natin ang pagbunot ng damo, ngunit ang tunay na kalikasan nito ay isang uri ng pag-isip. Ang modernong lipunan ay laging nagtuturo sa ating ng lohika. Kapag may problema, gumastos ngang pera para bumili ngang produkto. Ngunit ang mataong tunay na may karunungan ay naunawaan ang isang prinsipyo. Ang pinakamahusay na solusyon ay kadalasang hindi binibili sa labas, kundi lumalabas mismo mula sa lupa sa ilalim ng ating mapa. Hindi mo kailangang magsuot ng armor at humawa ng machete para makipaglaban sa mga damong peste. Kailangan mo lang baguhin ang batas ng laro ng lupa sa ilalim nito upang hindi na ito makatira. Ang prinsipyong ito, kapag inilapat sa pagtatanim ng gulay, ay tinatawag na ecosystem management, at kapag inilapat sa buhay, ay tinatawag na pagbabago ng kapaligiran sa halip na makipagsagupaan dito. Ang isang taong marunong magtanim ng gulay ay isa ring taong lubos na nakakaunawa sa pilosopiya ng buhay. Ayan, tutulungan kitang tapusin ang 3 pamamaraan at isang ultimate killer move ngayong araw. Para sa mutagrass, lagyan ang abo sakalan at tubig tabako sa butas ang ugat upang mabulok ang tuber dahil sa alkaline shock. Para sa goosegrass, ay korodeng waxy layer. Magbudbod ng pinong abo sa umaga habang may hamog. Sisiray ng alkalina ang armor at mamamatay ito sa sikat ng araw. Para sa hairy beggar ticks, mineral film sterilization, ay spray ang dilute nabo sa tubig upang makabuo ng alkaline film sa ibabaw at hindi na makakatubo ang mga buto. Ang pinakamabisang paraan, ultimate killer move, haluang abo-alak. Ihalo sa ratio na 10:1, lagyan ng tubig at ice spray, epektibong pamatay damo, lilinisin ang lahat ng uringang matitigas na damo. Ngayon, pumunta ka na sa iyong kusina at kolektahin ang abo. Bukas ng umaga, maaari mo nang simulan. Kung ang kaalamang ito tungkol sa mutagrass, goosegrass, at hairy beggar ticks ay ganap na nagbago sa iyong pag-isip ngayon, ipaalam sa akin sa comment section kung aling paraan ang susubukan mo muna. Kung mayroon pa sa iyong bakuran na ibang matitigas na damo na hindi mo panalulutas, kumuha lang ng litrato at magtanong sa ibaba at bibigyan kita ng eksklusibong payo kung paano ito lutasin. Tandaan na i-like, mag-subscribe sa aking channel, at ibahagi upang mas maraming mahilig sa paghahardin ang makaalam ngang no-cost secrets na ito. Makita-kita tayo sa susunod na video. Konklusyon. Ang paggamit nga natural na pamamaraan tulad ng abo sakalan at haluang abo-alak ay nagbibigay ngang epektibo at matipid na solusyon sa problema ngang damong peste. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagpapanatili ng malinis na hardin, kundi nagtataguyod din ng isang mas malusok na ekosistem at mas mahusay na kalidad ng lupa. Ang pag-unawa sa kalikasan ng lupa at mga damo ay susi sa pagliha ng isang masaganang at walang damo na hardin nang hindi gumagastos ng malaki. Salamat sa iyong panuno at suporta.